Tanong na ito, saan nanggaling ang Diyos? Paano nagkaroon ng Diyos? Meron bang lumalang sa Kanya? O lumitaw na lang ba siya bigla? So nung nakaraan pong linggo ay sinimulan po natin ng pag-aaral patungkol po sa turo ng Biblia ukol sa Diyos. At ang kapatid po na Mark, ang siya pong naging tagapagturo. At ngayon titignan po natin kasi gusto nating makilala pa ang ating tunay na Diyos, ang Diyos ng Biblia sa ating buhay. At sa ating pagkakilala sa Kanya, mabago po tayo sa ating pag-iisip, mabago rin tayo sa ating pamumuhay, at maging tama ang ating perspective sa ating pamumuhay sa mundong ito. At isang pastor, isang teologo, at isang lingkod ng Diyos, ang pangalan niya si A.W. Tozer, napakaganda po ng kanyang binanggit patungkol po sa pag-aaral patungkol sa Diyos. At nais kong ibahagi ito sa inyo. Ito po ang sabi niya. A right conception of God is basic not only to systematic theology but to practical Christian living as well. So ang tamang kaisipan ukol sa Diyos, basic ito, hindi lang dun sa pag-aaral ng theology, kundi lalo na sa ating pamumuhay. Kasi pag mali po ang isipan mo sa Diyos, mali rin yung iyong pamumuhay. Kung sa isip mo halimbawa, para sa Diyos, okay lang na pumatay, ay gagawin mo yun. Walang pagsalang, pag nagalit ka, ay gagawin mo ang pagpatay. Kasi para sa iyo, okay lang yun sa Diyos. Pinapayagan ng Diyos yun. Tapos sabi pa niya ganito, let us beware, lest we in our pride accept the erroneous notion that idolatry consists only in kneeling before visible objects of adoration. So wag nating isipin na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay yun lamang pagluhod dun sa mga simbol ng relihiyon, sa mga objects, sa mga sa mga idols. Hindi lang po yun. At ang isip ng iba nga po, and that civilized peoples are therefore free from it. Parang, hindi natin ginagawa yon. Hindi tayo lumuluhod yan. So, hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mag-ingat tayo sa pagsasabi nun. Kasi po, the essence of idolatry is the entertainment of thoughts about God that are unworthy of Him. Ang idolatry, ang pagsambal sa Diyos-Diyosan, ay yung pag-iisip sa ating isipan ng mga bagay tungkol sa Diyos na hindi naman siya yun. So yun po ay isang blasphemy at isa pong pamumusong at isang uri ng idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi akala mo ganun ang Diyos, hindi naman pala siya yun. It begins in the mind and may be present where no overt act of worship has taken place. Tingnan niyo po ito. Wrong ideas about God are not only the fountain from which the polluted waters of idolatry flow, they are themselves idolatrous. Ang maling kaisipan ukol sa Diyos ay hindi lang siya bukal na kung saan dumarating o lumalabas ang maruruming tubig patungkol sa Diyos-Diyosan, kundi ito mismo ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, mag-ingat tayo sa ating iniisip ukol sa Diyos. Kasi baka mamaya mali yung isipan natin tungkol sa Kanya. Akala natin ganito, yung pala hindi. Ibig sabihin, yung iniisip mo, hindi yun ang tunay na Diyos, yun ay Diyos-Diyosan mo. Sa isip nagsisimula. The idolater simply imagines things about God and acts up as if they were true. Iniisip mo, gano'n ng Diyos, pero hindi pala. So yung nasa isip mo, hindi siya yung tunay na Diyos,
kundi siya ay isang Diyos, Diyosan lamang. Kaya napakahalaga po mga kapatid na mag-aral tayo. Pag-aralan natin ang Biblia natin at kilalanin natin ang Diyos. Maganda nga maging theme verse natin ngayon yung sinabi ni Paul sa Philippians 3:10 eh. 'Di ba? At mamaya aawitin po 'yan ng kapatid na Tricia at Steve sa atin na gusto pa nating kilalanin ng Diyos. 'Yun ang layunin natin. Kaya tayo nag-aaral nito. Hindi lang magkaroon ng mga kaalaman sa isip, kundi maging tama ang ating isipan at maging tama ang ating pamumuhay. Kaya sa aking palagay, tama po dito si Tozer, si A.W. Tozer sa kanyang sinabi. So ngayon titignan natin, yun pong God's independence. Ibig sabihin, ng Diyos ay walang inaasahan sa lahat. Independent siya sa kanyang sarili. Sa iba pong mga theology books, ang tawag po nila dito ay God's self-existence. Self-existence. Ano ba ang ibig sabihin nito? Definition po. God does not need us or the rest of creation for anything. Hindi niya tayo kailangan. Meron kasing minsan nagsasabi, kaya tayo nilalang ng Diyos kasi malungkot ang Diyos. Kaya nilalang niya si Adan at Eva. Malungkot siya eh. Siya lang eh. Hindi pala. God does not need us or the rest of creation. Hindi nilalang niya tayo at ang creation hindi para magbigay saya sa Kanya. Makikita natin po yun later on. Bakit niya tayo nilalang. Yet we, andito na pala. Yet we and the rest of creation glorify Him and bring Him joy. Pero nilalang pa rin niya tayo dahil anong sabi niya nung nalalang niya ang mundo? It is good. It is very good. Ibig sabihin, yung kanyang paglalang ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa atin na rin, para ma-enjoy natin ang Diyos. Tingnan pa po natin ito. God is absolutely independent and self-sufficient. He does not need anything from creation. Hindi niya tayo kailangan. Kaya huwag tayong mag-isip ng Diyos ay para sumaya, kailangan manalangin tayo sa Kanya. Hindi ho ganun. Hindi dahil parang gusto niyang manalangin tayo sa Kanya, dahil gusto natin siyang sumaya. Hindi po ganun. Prayer is not for God, it is for us. Sa atin yun. For our own good, not for God's good. Kaya wag nating isipin, kaya niya nais na malwalati siya kasi kulang siya ng kasiyahan. Hindi po ganun, mga kapatid. Kundi yun ay para na rin sa atin. He does not need anything from creation or from us. Tignan po natin ito. Acts 17:24-25. Pwede pong may magbasa. Dito sa side na ito. Sunday school naman po ito eh. So pwede rin o kayong magtanong. Pero sa small group na lang, magbasa muna. Sige, kung ayaw nyo, magtatawag ako. Kuya Ernie, pakibasa po. Hindi nyo. Sige, Sam, baka pwede kang magbasa. Worship with hands and as though he needed anything, since he gives for all like breath and all things. Ayun, thank you. Tingnan niyo yung bandang uli. As though he needed anything. Na para bagang kailangan niya ang sino man o ano man. Hindi. Since bakit? Actually, siya ang nagbibigay ng buhay. He gives life, breath, and all things. Sa kanya nagmumula ito. So, hindi niya tayo kailangan. Isa pa ang talata. Sa mga awit, 50, 10-12, medyo mahaba po ito, no?
Siguro dito namang sa side na to. Ayun yung mag-volunteer. Tawagan ko si Marlon. Marlon, pabasa nga. May kantaw niyan eh. Tingnan niyo yung huli. If I were hungry, kung gutom ako, I would not tell you. Kasi hindi naman siya nagugutom eh. For the world is mine and all that is in it. Actually, may isang talata pa, hindi ko na lang po naipalagay, yung Job chapter 41 verse 11. Sino pong gustong magbuklat ng Bible? Sige, si Joyce, nagbo-volunteer. Job chapter 41 verse 11. Ayaw niyong tumingin sa akin, tatawagin ko kayo. Job 41:11. Sige po. Oh, tingnan niyo yung tanong. Who has preceded me? Meron bang nauna sa akin? Para siya ay bayaran ko o tumanaw ako ng loob sa kanya? Hindi. Everything under heaven is mine. Sa Diyos ang lahat. So, He is not dependent. He is not, hindi siya naghahanap ng anuman sa creation. Isa pa po. God is absolutely independent and self-sufficient. He does not need anything from man. Wala siyang kailangan sa atin. Tignan niyo po ito ha. Kasi minsan naiisip natin, nilalang tayo ng Diyos kasi lonely siya. Nasabi ko na ito kanina. At kailangan niya ng fellowship sa atin. Para bagang naglolong siya ng makakasama. Hindi po ganoon. In Himself. Huwag nating kalimutan, Trinity po siya, no? Although iisang Diyos, pero He is a Trinity, at they are content sa kanila, sarili, bilang kadyosan, sasabihin natin. O yung Godhead, ano? Tignan natin to. John 17, verse 5. Sige po. Naku, wala nang tumitingin sa akin na. Sige, ako na lang o babasa. Sabi niya, and now, Father, glorify me in your presence. Tignan nyo, with the glory I had with you before the world began. Wala pang mundo. May kalwalatian na ako. Parang sinasabi niya, pantay naman po tayo talaga eh. Tapos sabi pa niya, kaya pwede natin sabihin, before creation, the Lord Jesus and the Father, they enjoy fellowship with each other and of course, with the Holy Spirit. Diba in creation, nandun yung tatlo eh. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nandun po sila eh. And they enjoy doing what they are doing together. Ano? Kaya sabi niya, let us make man in our image. Bagamat may nagsasabi na yung salitang let us make man in our image, sabi nung iba, ang kausap daw ng Diyos doon ay yung heavenly host. Kaya lang, dun sa verse mismo, plural muna yung ginamit niya, let us make man in our image. Sa bandang uli, sabi, in the image of God, created He them. So, paanong heavenly host kung image of God yun? Kaya ang tinutukoy po niya dito yung Godhead. That we were created in the image of God. At bakit? Hindi yung para sa Kanya eh. Kundi para maranasan natin yung nai-enjoy nila as God. That we may have fellowship with Him so that we can enjoy Him. Hindi siya sa atin, kundi tayo sa Kanya. Kaya lang, si Adan at Eva, na forfeit po yun kasi nagkasala po sila. Tignan niyo pa po ito. John 17. Uy, ayaw na. Slide please. John 17:24. Ayan po.
Ayun, sorry. John 17:24. Sabi niya, sa prayer niya ito Father, I want those you have given me to be with me where I am. Bakit po? To see, to behold, to enjoy my glory. Tingnan niyo yun. Pag gusto ng Diyos, ng Panginoong Yesus, na makasama tayo niya in order for us to enjoy Him, to see His glory, to behold His glory, to enjoy Him, to worship Him. The glory you have given me because you loved me before the creation of the world. So meron ng relationship. There was love and communication between the Father and the Son before creation. So how dare we say na kaya tayo nilalang ng Diyos kasi lonely siya. Kailangan niya tayo. Hindi po ganon. Huwag po nating iisipin yun. Na kaya tayo nilalang at iniligtas ng Diyos kasi malungkot ang Diyos. Hindi po. It is for us. Nilalang niya tayo dahil na rin sa kanyang kalooban. God is pangatlo po. Panguli po, medyo maikli lang po ang lesson natin. God is absolutely independent and self-sufficient because He always was and never came into being. He is self-existent. God has no origin. He is self-existent. God has no origin. So, yung tanong, saan nagmula ang Diyos? Mali po palang tanong yun. Kasi God is self-existent. Tingnan natin to, Psalm 90 verse 2. Even before the mountains came into existence, or you brought the world into being, you were the eternal God. Wala pang mundo. Ibig sabihin, God is not time-bound. Later on, titingnan natin, hindi siya sakop ng mundo, kaya hindi siya sakop ng oras natin. Kaya yung isip natin, 1,000 years, one day lang sa Kanya, ibig sabihin, hindi siya sakop noon . Wala sa Kanya yung time element. Outside siya dito. God is, tapos isa pa. Ito alam po natin. Revelation 1:8. I am the Alpha and the Omega. Yan po yung alphabet ng Grego. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Tapos, Omega. Alpha, Omega. Ibig sabihin, the beginning, the end, says the Lord. Who is? Ibig niya sabihin, yung pinakasimula pa, and who was, and who is to come, the Almighty. So hindi siya sakop noong ating tinitindigan na oras. Wala po siya noon. Ano po ang implication nito? If God is independent and self-sufficient, ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Ito po ang naisip ko. Una po, man as a created being who of himself possess nothing but is dependent each moment for his existence upon the one who created him. Ibig sabihin, tayo bilang created being, kinreate tayo ng Diyos, we possess nothing. But then, because of God, we have everything. Kasi we are dependent on Him each day of our lives. Ang implication po, tayo po ang may kailangan sa Diyos, hindi siya. Ikalawa po, creation is also dependent on God. Kasi pwede pong sirain ng Diyos agad ang mundong ito. At actually, mangyayari po yun sa hinarap. Pero hindi niya po ginawa. John 1:3. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. So, we as believers are dependent on Him for everything. Kaya nga sabi niya abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself
Unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Kaya mga kapatid, tayo po, lalo na bilang mga mananampalataya, kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong ito, paano natin naipapakita ang kailangan natin ng Diyos? Through prayer. Through the Word, and especially through our prayer. So, how dare we not pray? Ilang beses, paano ba tayo, sabi ni Pablo, pray without ceasing? Bakit? Kasi doon pala na ipapakita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. So ito po ang question natin. Pero bago po yung question, nais ko lang pong tawagin kapatid po na Steve at Tricia para po magbigay ng isang special number para lalo po nating makuha yung pinakapunto ko po sa umagang ito. Pakinggan po nating mabuti yung kanilang aawitin. Just the time I feel that I've been caught in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been born by worldly ways. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just swell into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me, cries that say, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face my shattered soul. But the gentle arms of Jesus warms my hunger to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, tears up within me, cries and say, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Oh, I
Amen. So ito po yung tanong. Do we really want to know God more? Do we really want to live for Him more? What areas of your life you think you can be on your own and not need God? Meron ba? Then why not pray? Why are you not praying often? What is the consequence of us not praying? Because we don't seem to need God. Anong consequence nito sa ating buhay when we don't pray enough? Sige po, pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin, mag-break na po tayo into groups.